With the national controversy going on ghost projects, mayor at mga flood control anomalies, papaano po ninyo pinoprotektahan ang pondo ng paglat para hindi po mapasok ng ganitong scheme at meron ho ba kayong sariling auditing safeguards? Yes po. In terms of our billing, we are very public about it kasi yun po yung sinusulog namin dito sa LGU ng Baklat na kailangan po transparent po kami and accountable po when it comes po sa pondo ng bayan. So every month po, meron po kami mga public hearings, meetings with the different sectors para po malaman nila kung ano po yung mga proyekto na ini-implement namin dito sa munisipyo ng Baglat. As well as we are also listening sa ating mga kababayan kung ano man ang kanilang mga hinaing and kung ano yung gusto nilang gawin natin na mga proyekto para matulungan sila. And because of these commitments is nalalagay natin sila sa mga plans natin and nalalagay sa mga budget plans natin for the next year so that we can address the problem. Hmm. Sa inyong pag-iikot, Mayor, meron ho ba kayong nakikitang ghost project sa inyong lugar? Actually, sir, dito sa Maguindanao del Sur, wala po ghost project dito na naibigay from the national government. Yun po yung isa sa mga nakikita ko na mga nasa listahan kasi actually isang I think August or September, ay October pala yun. Nagkaroon kami ng Mayors for Good Governance. Tinignan ko yung listahan na nakalagay kay Mayor Magalong. Wala namang sa Maguindano mga ghost project.